Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ng misang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y pananalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong masahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa nami dahil sa iyong pagpapala. Hinahanap ka nila sa gitna ng hirap. Nang parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng manganganak, napapasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan. Walang tagumpay na naidulot sa bayan, wala kaming nagawa anuman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay. Mga bangkay ay gigising at aawit sa galak. Kung ang paanong ang hamog ay nagpapasiriwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan. Di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag, tulungan ng Siyon. Pagkat dumating na ang takdang panahon, mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod, bagamat nawasak at gumuhong lubos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan, ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o puon, ay papupurihan, mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtatanghuyan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagayal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingaan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ng aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa ibang dako ng bansa, at sa mga nakikinig sa atin sa ating mga kapilya, magandang umaga din po. Tunay nga namang parang maganda ang ating umaga ngayon. Itong mga nakarang araw ay pagising mo sa umaga parang nakakaantok pa rin. Pero ngayong umaga, napansin ko, pagising ko ng pagbell dito 5:30, parang sabi ko, tirik na ang araw. Napakaganda na makita ulit ang sikat ng araw sa umaga. At ganun din naman, saktong-sakto ang ating mabuting balita ngayon. Napakaganda ng mensahe ni Jesus para sa ating lahat. Ang sabi nga niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko." Napakaganda ng kanyang sinabi, na sana tayong mga mananampalataya ay laging dumudulog sa Kanya. Sapagkat at the end of the day, ay wala naman tayong ibang pupuntahan, kundi siya lamang. Napakagaan na sa feeling na magsimula ka sa iyong pagtatrabaho o magsimula ka sa iyong mga gawain, na ang Diyos ang iyong inuuna. Na siya mismo ang iyong napapansin agad. Hindi ho yung pagising mo ay iba na agad ang nasa isip. Pagmulat ng mata ay problema na agad. Bakit kaya hindi muna natin unahin ang Diyos? Hindi muna tayo magdasal na sana tayo'y gabayan sa maghapon. Ito'y isang paanyaya ni Jesus sa atin araw-araw. Sa pagtahak natin sa landas ng buhay, tayo ay lubos na lumapit sa Kanya. Mayroon tayong Diyos na may kakayanang intindihin ang ating mga krus sa buhay. Kaya't siya'y taong totoo. At dahil siya rin ay Diyos na totoo, inaanyayahan niya tayo na pasanin ang Kanyang pamatok. Ibig sabihin lamang po nito, na tayo inaanyayahan ng Diyos na kahit sa anong dami nating hinaharap sa buhay, tayo ay lumapit sa Kanya. Siya lamang ang magbibigay sa atin ng ating solusyon sa lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay. Hindi solusyon ang kayamanan, hindi solusyon ang pera. Sapagkat maraming mga mayaman na lagi pa rin nagtatanong, ano ba ang makapagpapasaya sa akin? Meron naman akong lahat, pero hindi pa rin kami masaya. Nabibili naman namin ang lahat, pero bakit malungkot pa rin ang buhay namin? Meron na mga mahirap na para bagang hindi mo nakikitaan na sila ay namumroblema sapagkat inuuna nila ang Diyos. Ganon din ho sa ating buhay. Unahin lamang natin ang Diyos
at makakamtan natin ang tunay na kaligayahan sa buhay. Mga kapatid, ito ho ang katotohanan ng ating buhay. Sa ating buhay, nung ako'y nag-aaral, meron po kaming binasa na ang sabi doon, kaya ho ang mga tao ay lubos na namumblema dahil madalas daw ho, hindi naman daw talaga problema ni lahat ang pinoproblema nila. May mga problemang hindi kanila na pinoproblema nila. Madalas yung problema ng iba ang pinoproblema nila. Kaya nga sabi doon sa aking binasa, bakit kaya hindi natin harapin yung ating mga problema kaysa sa problema ng iba? Kaya nagdadagdag daw ang problema ng tao dahil mas binibigyang pansin ang buhay ng iba. Bakit kaya hindi natin harapin ang kung ano ang meron sa atin? Yakapin ang kung anong ibinibigay ng Diyos para sa atin. Madalas yun ho ang nangyayari, kaya bigat na bigat tayong mga tao. Sapagkat hindi na kailangan yung para sa kanila, ay yun pa ang niyayakap natin. Bakit kaya hindi natin ituon ang ating mga sarili sa kung ano ang hinaharap natin? At pagkatapos nating harapin ang kung anong ibinibigay ng Diyos, ay still manatili pa rin tayo sa Kanya. Sapagkat siya lamang ang magpapagaan sa lahat ng mga problema natin sa buhay. At meron din naman nagtatanong, ay bakit kaya lagi naman akong nasimba, lagi naman akong dumudulog sa Kanya, lagi naman akong nagdadasal, bakit hindi tumitigil ang aking dalahin sa buhay? Ang Diyos na mismo ang nagsabi, still lumapit pa rin tayo sa Kanya. Siya ang magbibigay sa atin ng tunay na kaginhawaan sa buhay. Ipagpatuloy pa rin natin ang pagdarasal. Sapagkat kita ho natin, nung si Jesus ang nagpakasakit sa krus, hindi niya sinabi na nahihirapan na siya. Hindi niya sinabi, bakit kaya ako'y sumusunod sa Ama? Bakit ako'y pinahirapan pa ng ganito kahirap? Bagkus, ang ginawa ni Jesus ay sinunod ang kalooban ng Diyos at siya'y nagtagumpay. Nakuha niya ang kadakilaan sa langit. At yun ho ang ating pinaghahandaan. Hindi ho natin pinaghahandaan ang kung ano man ang buhay natin sa lupa. Ang pinaghahandaan natin ay ang buhay natin sa kalangitan. Harinawa tayong mga mananampalataya kay Jesus. Harinawa tayong mga maninimba ay patuloy natin yakapin ang ating krus sa buhay. Patuloy nating yakapin si Jesus na siya mismo ang siyang solusyon sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga hinaharap nating dagok sa buhay. Nang sa ganon, atin ding maramdaman ang tunay at tapat niyang pagmamahal at atin ding maramdaman ang kaligayahan at kaginhawaan sa buhay. Sana lagi tayong dumulog sa Kanya. Lagi nating hanapin ang Kanyang presensya. Nang sa ganon, lagi tayong magiging masaya. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sinabi ni Jesus, lumapit ka sa akin, lahat kayong nahihirapan at may pinapasan, at pagiginhawain ko kayo. May pananalig sa Kanyang pangako, ipahayag natin ang ating mga pangailangan sa Kanya. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan
at pakikipagkasundo, manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga natutukso sa kawalan ng pag-asa, dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigan kay Jesus at mailagay sa kanyang mga kamay ang kanilang mga alalahanin at ligalig, manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nahihirapan sa tindi ng sakit ng katawan at karamdaman, naway makatagpo ng kasiyahan at kagalingan sa mga kumakalinga at nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ama naming nasa langit, pinangako ng iyong anak ang kapahingaan kapag kami ay nabibigatan. Ipaubaya mo na sa tuwi na kaming makatugon sa kanyang paggabay at makapalakas kami upang maging kanyang daan ng kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito nga may iaalay mula sa lupa't buwan ang paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito nga may iaalay mula sa katas ng ubas at buwan ng aming paggawa ang alak na ito, para magiinuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mong mga alay ng iyong sumasamong sambayanan, at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ang papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapatan kaming lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa iyong piging na banal, ay makakatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayag ang taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.